Start muna tayo. Medyo tinulak natin palabas dito yung motor para hindi bulahaw. Ano pa lang, around 5 AM. Talagang good morning my neighbors. Talaga ng quick shifter. Yun o, Hayabusa. Good morning talaga. Hit ng busina nito. Kulit ng backfire na to, parang nakatawa eh. Kailangan siguro nito ng remap. Ayan. So, tatry naman natin na ilagay sa sport mode. Let's go. Sa taas na tayo magpapagas. Ay, mas gusto ko yung response ng throttle nito ah. Ang oras ngayon sigurado mga around 6 or 6:30. Parang sobrang gaan ito. Pagka umaandar ah. Paano pa siguro yung 10R, di ba? Pag sa likuan. Madali iliko kasi mataas yung handlebar niya. Hindi ko lang sure kung bakit may nginig kapag ka nagpe-preno tayo sa harap. Sarap. Parang gusto umangat nung harap eh. Pagka ano naman, cold start kanina, di naman siya ganun ka kaingay. What? Sobrang aga pa kasi para sa akin, di pa gumagana yung brain cells ko. Kailangan ko ng kape. Kapag pinipiga mo, ano naman siya responsive eh. Sa road, pakiramdam ko may pagka-delay. Lalo na doon sa unang piga. Tapos sa pangalawa siya papasok. Sarap nito iliko. Ayan, paakyat pa lang tayo. Inulan na tayo ah. Balik na natin to sa rain mode. Responsive din naman throttle nito. Maulan. Umaraw ka naman na. Minsan na nga lang umakyat. Hindi ko alam kung upright o ano eh. Kung may option ka mag-move around. Parang gusto mo ng tipong attack position, kaya naman. Oh. Pwede. Pagka gusto mong chill lang, ganito, naka-upright position ha. Teka, try natin tong rain mode. Sarap sir! Nakatawa yung quick shifter tsaka yung auto blip talaga. Uy, madulas. So nagpagas na tayo. Full tank na. So kanina medyo maambon. Kaya naka rain mode tayo. Pero pagka medyo naging tuyo yung papalit natin ulit ng sport mode. Doon lang muna tayo sa safe. Better safe than sorry. Ang lamig talaga dito. Pag naka rain mode, kahit medyo lagyan mo ng throttle, medyo mabagal tumas eh. Safety feature niya siguro. Try natin biglayin. Okay, madulas ang daan.
Hindi pa natutuyo. Uy, may oil oh. Oil ba yan? Islaban eh oh. Ayan oh. Ngayon lang tayo umakyat ng ganito kaaga. Nasa 3,000, 2,500 RPM. Try natin downshift. Pwede. Talagang tumataas siya ng kanya oh. Eh, paunahin na natin si Kuya BMW. Yan oh. Medyo natuyo na ng kaunti. Ang nakaka-worry yung kaninang mga langis eh. Ito medyo dry na. Balik natin ang sport mode. Yan, sport mode na siya. Doggy bells. Sarap sa likuan ito ah. Pero medyo bouncy lang siya. Siguro ano, kailangan itimplahin yung front forks. Pwede pala timplahin. Yung likod, hindi ko lang alam kung pwede. Baka preload lang yata yung likod eh. Lamig boy. Sayonara. You know, sana oil. Ang forma naman nun. Ano kaya motor yun? Eh, kiss lang ang ilaw eh. Sa pagmamaniobra na ito, sobrang gaan. I mean, coming from 650 ah, magaan din siya kahit 1,000cc na siya. Oh, nakakagulat ah, walang tao ah. Mas may nanguhuli pala no, kaya pala walang tao. Yun! Diskarte din ng kaunti. You know, Sienna oil. Ito pala yung motor na malutong ang tunog. Ganda pagka nabomba eh. Ayun oh. Iyan oh. Iyan oh. Kunting piga lang eh. Ang lutong eh. Sarap ng ganong tunog siguro pag sa scrambler no. Tapos itatawid mo ng mga ilog-ilog, tsaka iakyat mo ng mga bundok. Solid talaga yun. Ang lamig. Ang lamig boy. Talaga naman. Sana all may kaya ka sa motor. Mulan na naman. Ambon pala. Lamig-lamig na oh. Overtake muna tayo. Sarap. Nakakaiya lang siya bombahin ng bombahin kasi ang ingay din niya eh. Hindi na tumigil ang ambon. Parang yung last time na akit natin, susubukan sana natin yung Road 6 kaso sa ulan natin siya nasubukan. Sarap din mag trail brake dito ah. Papaganito ko nga yung lever ko sa 650 natin. Damang-dama mo yung preno eh. Magti-trail brake oh. Sa likod ang hindi ko maramdaman eh. Bus na yata ang brake pads nito eh. Puro harap na lang gagamitin natin.
Tablas. Dito sa camera. Dulas pa siguro gulong na ito. Yan, so pauwi na tayo. So far, so good. Ayos naman. Yung mga hindi pala ako nakakuhanan. Nakapatay pala yung aking camera, pero okay naman. Mas lamang yung kanan ko. Tsaka hindi pa ako ganun ka sanay sa motor na to. Kailangan pa natin sanayin para ma-build up ko yung aking confidence dito sa Ninja 1000. Nakakalimutan ko lang din magbawas ng hangin. Sobrang tigas.
ride na tayo pa uwi. Sarap talaga ng quick shifter tsaka auto brake. Sana may ganito rin si EV. Yun no. Sige, paunahin na natin. Uy. Madalas talaga siya. Konting ano pa to, konting pagsasanay pa. Uwi na, bago pa dumami ang tao. Sarap nga naman sa tenga eh. Woo! Sana makasubok tayo ng ng long ride gamit to. Pagka nabiyayaan tayo ng time at saka budget. Tipong kahit norte lang, no? Para sana masagad-sagad natin to. Dito second gear, third gear lang eh. Hindi rin pwede sumagad at madaming tao, tsaka unsafe pag dito tayo nagte-testing ng sa agaran. Sa racetrack talaga dapat. Pero balita ako meron daw bagong racetrack na gagawin sa Morong. Sana pag natapos masubukan din natin. Pakiramdam ko dito pagka yung kasama ko si Mrs. ayos din yung kapit eh, kasi babong baba yung motor sa likod. Kumbaga ramdam mo nakapit yung gulong. Nung ako nag-isa parang mag-i-slide eh. Though may naman to, may traction control. Siguro na lesson lang dahil naka sport mode siya. Tinry lang kasi natin yung kanyang power. Which is okay naman. Maganda rin to pang Mindoro loop kasi relax lang eh. Saka hindi siya ma-vibrate sa sa handlebar. Hindi natin alam in the future baka 10R. Pero di ko sure kung kakayanin sa long ride kasi ito relax na relax talaga eh. Hindi ka makaramdam ng sakit sa likod. Hindi talaga ako magaling sa sa morning ride. Naantok pa rin talaga ako. Pang talaga ako eh, pang hapon tsaka pang gabi. Iba yung adrenaline ko ng hapon at gabi. Pag umaga parang inaantok pa talaga ako. Nagkape na ako nito ha. Pasensya na kayo, hindi ko kayo nabigyan ng technical specs nito dahil hindi ko rin naman sa ulo ang mga technical specs. Usually naman pag nagbabike review tayo tsaka nagbibigay tayo feedback, dun lang sa nararamdaman natin as pagra-ride natin. Marami namang nagbibigay ng technical specs nito. Kaya kung interested kayo, pwede nyo naman siya i-research. So sa akin naman, pag sinubukan mo ba yung motor, yung pakiramdam, ganun. Yung ganun yung ko.
So more on ano tayo, personal opinion na maaari din na mag-iba kapag kayo nagmotor kasi magkaiba tayo ng height, ng bigat at saka ng haba ng kamay. So pag mahaba-haba ang kamay mo dito, edi mas ano ka, mas upright yung position mo. Sa overall experience ko naman dito, okay naman, relax kumbaga. Maganda siya pang yung malayuan. Okay din siya sa twisties. Pero pag nagkabawas ka siguro ng hangin, baka maramdaman mo yun na yung bigat niya. Kasi ito ngayon, naka-stock yung PSI nito eh. Kaya nakapagalangan din ilin. Lalo na't hindi ko pa sa ulo ang motor. Ang una kong sinasauli yung kanyang preno, kung gaano kakapit para may confidence ka. Tapos yung kanyang bigat, yan, pinamanage natin, sinasaulo. Tapos yung handling niya, kasi iba-iba rin eh, iba-iba rin ang handling talaga ng iba't ibang motor. Kaya maganda talaga pagka unang hawak mo sa ano, huwag ka muna magmamadali. Madali na makuha yung speed kapag ka nasa ulo mo na yung ano, yung kapasidad ng motor mo, yung preno, yung pagliko sa mabilis at mabagal na maneuvers. Yan, mga ano, kailangan. So salamat nga pala sa nagpahiram sa atin ito. Napakagandang experience. Isang reason na rin kaya kailangan natin ingatan, kasi lalo na kung hindi naman sa atin. Pangit naman kung isasauli natin ang sira-sira. Dapat kung ano itsura na pinahiram, ganun din natin ibabalik. Dito na natin natapusin yung video. Salamat sa mga nanood. Pag gusto nyo pa ng mga ganitong content, follow lang kayo. Tapos kung nag-enjoy naman kayo dito, i-share nyo na din sa mga tropa nyo na balak bumili ng Ninja 1000 SX. Ride safe and seize the day, mga kaisla. Sila nagpapabomba na na, hindi ako. Nice bike, sir. Nice bike. Ganun sana yung gusto nating bilhin eh. Problema, wala pa tayo pambili. Patay tayo, ubos ang gas dyan. Kakabomba. Hahaha.